A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to the festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them, and his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be Lord. Praise be Jesus and Mary. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. Viva Pit Señor! At happy feast day po, lalo na sa mga taga Cebu at sa mga Bisaya nating mga brothers and sisters. At alam niyo po, itong kapistahan na ito ay napakaganda kasi ipinapakita sa atin gaano ba kasarap ang maging isang bata. At gaano kasaya ng isang bata. Alam niyo po, ang pagiging bata ay parte ng buhay ng isang tao. And remember what Jesus said, unless you become a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. But what is it in a child? Ano bang meron ang isang bata? Sino ba sa inyo nakapakinig nung kanta ng Apo Hiking Society na batang-bata ka pa at akala mo na ay ikaw na ang nais malaman? Diba? Alam niyo po yung kantang batang-bata ka pa, if you analyze, there's some truth in that song. And we can learn from that in some way regarding the feast we celebrate today, Santo Niño. Diba sabi nga dun sa isang lyrics ng kanta, gusto ko sanang malaman ang mali sa katotohanan. Diba? To know what is really the wrong and the right. Kaya nga, bata, B-A-T-A. Anong ibig sabihin ng bata?
sa BATA. Una, B. Ano yung B? Bagong buhay. No? Kung gusto nating maging bata spiritually, kailangan tayong magbagong buhay. No? Tamang-tama, no? Tayo ay nasa bagong taon. No? Wag na nating ulitin yung ating mga pagkakamali noong nakaraang taon. Tama na 'yon. No? Tama na. Sobra na, palitan na, sabi nga. Di po ba? At matuto na tayo doon sa nakaraan, sa taong lumipas. Kailangan magbagong buhay tayo. Di ba sabi nga sa kanta, bagong taon ay magbagong buhay. No? Magbagong buhay tayo. Kung gusto nating malasap at maging bata. Sino ba sa inyo ang hindi gustong maging, sabi nga, forever young, I want to be forever young. Di ba? It's good to be forever young. Of course, we cannot be forever young physically, but much important, spiritually and morally. Yun ang importante. So B, pagbabagong buhay, ay yung A sa bata. Yung A is, anumang mangyari, magtiwala. Alam niyo, ang isang bata, mapagtiwala sa kanyang magulang. Naalala niyo ba yung istorya ng isang batang naglalaro sa rilis ng train? Natatandaan niyo ba yun? No? Ganun siya dun sa rilis ng train, no? Maya-maya, bigla nang pumito yung train. Put, put! No? And then, no? Yung mga tao, nagsisigawan na. Lumabas ka na yan! Umalis ka dyan! No? Eh, yung bata, walang pakialam, no? Sige lang siya ng laro dun sa rilis ng train. At may isa pang mama, gusto siyang alisin, no? Pumunta na talaga yung mama doon at gusto siyang hataking paalis doon sa rilis. Pero yung bata talagang nagpupumilit na manatili doon sa rilis. No? Hanggang sa pinabayaan na nung lalaki. At ayan na yung train. No? Malapit na yung train. At alam nyo, yung train na napakabilis, biglang bumagal at huminto sa harapan mismo ng bata. At sumigaw yung bata, "Daddy, Daddy, Daddy!" No? At bumaba yung driver ng train. No? At niyakap niya yung kanyang anak. At kinarga niya, dinala niya dun sa train yung bata. Kita nyo, gaano magtiwala ang isang bata. Wala siyang takot, no? Kasi pinaniniwalaan niya kung ano yung sinabi sa kanya ng magulang niya. Sana ganun din tayo, no? Katulad ni Jesus, no? Magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos, of course. No? Sino bang hindi panghihinaan ng loob, lalo ngayon, no? Sabi, kagahapon ba yun? 111 ang nag-positive sa Naga, sa buong Camarines Sur yata, yun sa Naga lang yata. 111 ang nag-positive sa COVID. Di ba? And hindi natin alam kung ano pang mangyayari pagkatapos nun. Pero dapat huwag tayong mawalan ng tiwala. Alalahanin natin na tayo ay nasa kamay ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Huwag lang tayong bibitaw sa Kanya. No? Kumapit lang tayong mahigpit sa kamay ng Diyos. Katulad ni Jesus, di ba? Katulad ng picture ng Mother Perpetual Help. Di ba nakita niyo yung picture ng Mother Perpetual Help? Si Lord, no? Nakakapit siya kay Mama Mary. Ganon din tayo. No? Magtiwala tayo kay Ina. Magtiwala tayo kay Kagurangnan. No? So yun ang A. T. Ano yung T sa bata? Ito. Maraming tatamaan.
T means totoong makipagkapwa-tao. No? Sabihin, hindi tayo dapat Tupperware or plastic. No? Kung ano tayo sa harapan ng isang tao, yun tayo dapat, at hindi dapat tayo maging Marites. No? Marites, ano yun? Si Marisa, si mga kakapatid yun eh. No? Tsaka may ano na pala sila ngayon, may kapatid na sila, no? Kababasa ko lang kanina. Si John Michael. No? Alam niyo yung John Michael? Nandyan lang pag may kailangan. May kailangan. Diba? Kasi sabi doon sa post, no, bakit puro lang si Marites, ano? Meron din si John Michael. Si John Michael. Nandyan lang pag may kailangan. Ayun. No? So, huwag tayong maging Marites at maging John Michael. No? Kailangan maging totoo tayo sa ating pakikipagkapwa. Hindi nakangiti ka sa harapan, tapos pagkatalikod. Ito naman, nayaan ko sino. No? Sarap mo. Ganyan, no? Bakit? Wag. No? Kung gusto natin maging bata na katulad ni Jesus, maging totoo tayo. Maging transparent tayo. Huwag tayong maging Tupperware, maging plastic, no? Maging totoo tayo. No? Sabihin natin, yung talagang nasa puso natin. Huwag nating no? Tapos pagtalikod, ayun, no? So, totoong makipagkapwa-tao. And ano yung huling A sa bata? A means araw-araw ay natututo. No? Kasi alam nyo, at itong dapat tandaan ninyo, walang tao ang alam na ang lahat ng bagay sa mundo. No? Walang taong makapagsasabi, ay alam ko na lahat ng dapat kong malaman. Di ba sabi nga doon sa kantang batang-bata ka pa? Ha? Na hindi mo pwedeng sabihin, alam mo ng lahat. Alam niyo, pag ang isang tao sasabihin niya, alam ko na lahat, ibig sabihin, bobo. Kasi walang taong alam lahat. At habang tayo nabubuhay, habang ako at ikaw ay nabubuhay, dapat tayong matuto. No? Dapat tayong matuto. Hindi tayo dapat, no, magsabi na, ay, hindi ko na kailangan yan. And alam nyo, sabi nga diba sa history, if you don't learn from history, you are condemned to repeat it again. No? Kapag hindi ka natuto sa nangyari sa iyo, tendency is, uulitin mo uli yung mali na nagawa mo. Lalo ngayon, no? Sabi ko nga kanina, magba-Valentine's Day na naman, no? Mag-aaraw naman na ng puso. Sasabihin ng mga iba, nagka-girlfriend, boyfriend, ayoko na magmahal, baka masaktan lang ako. Di ba? Ayoko na, no, umibig. No? Baka paglaruan ng muli ang puso ko. No? Pero, sino bang may problema? Yung pag-ibig o yung tao? No? Bakit parati tayong nasasaktan? Kasi hindi tayo natututo. No? Walang problema sa pag-ibig. Ang problema nasa atin. Kasi hindi natin sinisikap na yung nangyayari sa atin araw-araw ay magbigay sa atin ng leksyon. No? Di ba? Kahit sa eskwela, kapag ang isang estudyante ay talagang nag-aaral, no, hindi siya takot kapag ka nagkaroon ng exam. Bakit? Kasi araw-araw binabasa niya yung kanyang libro. No? Araw-araw kaharap niya yung subject na kanyang pinag-aaralan. No? At pag natuto na siya doon, no, kahit anong exam, kaya niyang ipasa kasi
Natututo siya. Ganun din sa buhay natin bilang Kristiyano. Naalala ko nung nag-aral ako sa minor seminary, no? Sabi nung aming professor sa philosophy, for the first time, sabi niya, alam nyo, mga seminarians, no? Ito lang ang parang introduction ko sa aking subject. Lahat kayo makinig, sabi niya. Ito ang tandaan ninyo, habang ang tao ay nabubuhay, hindi dapat matapos ang kanyang pag-aaral. Sabihin, kahit na maging pari na kayo o obispo kayo, mag-aral pa rin kayo. At alam nyo, yung mga taong nadadala ng ibang mga sekta, yung mga Bible Christian, yung mga kumakatok puno, yung mga nakakurbata, no? Ano yung bakit nila nakukuha yung mga ibang Katoliko? Kasi yung mga Katoliko, matapos lang yung binyag, matapos ang komunyon, matapos na yung ikasal, hindi na nag-aaral ng katikismo. Kaya mabasahan lang ng Biblia, masabihan lang ng ano nangyayari? Madali na silang nahatak ng ibang pananampalataya. Pero hindi naman po sa pagtataas ng bangko. Kung gusto ninyo matuto, maswerte nga kayo dito. No? Meron tayong Radyo Caritas Marie, 98.3 FM, The Mother's Touch. Halos araw-aldaw, meron tayong mga programa para tayo ay matuto sa pananampalataya. No? At yun dapat ang natin, no? Pakinggan natin yung malaman natin yung ating pananampalataya at mai-share natin sa iba. Nang sa ganun, araw-araw natututo tayo. No? And alam nyo, based on my personal experience, kapag ang isang tao ay open na matuto, no? Nagiging masaya ang kanyang buhay at nagiging adventure, no? Hindi boring. No? Alam nyo, nagiging boring ang isang tao kapag tingin niya, wala na siyang dapat malaman. No? Pero yung isang tao na handa na matuto, at sabi nga ni Pope Francis, no, looks at nature in wonder and curiosity. Alam niyo yung mga scientist, yung mga nakaka-discover, sila yung mga tao na gustong matuto, no? Kahit sa mga maliliit na detalye. Bakit kaya nagkaganito to? Bakit may ilaw? Bakit? Di ba? Sino sa inyo nakabasa na ng mga life ng mga scientists? Thomas Edison, Isaac Newton, di ba? Paano nila na-discover itong ilaw? Paano nila na-discover yung mga ginagamit natin ngayon? Dahil curious sila. No? Sabi nila, paano nangyari ito? No? Di ba sino to? Si Isaac Newton ba yun? Na nabagsakan ng mansana sa ulo. Di ba? Na-discover niya yung law of gravity, di ba? Yung law of gravity. Sabi niya, uy, mayroon pala to, no? Tingnan niyo. So, mga tugang, mga kapanalig, huwag po kayong tumigil sa pag-aaral. No? Matuto tayo araw-aldaw, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, no? Kaya nga, kailangan maging mapagkumbaba tayo. No? Pag tayo pinagsabihan, no? Uy, sister, brother, let us take it humbly. No? Wag tayo kagad magagalit. No? Tingnan natin, ano ba yung sinabi sa akin? Totoo ba o mali? Accept it. So that we may learn from our experience. Di ba sabi, the best teacher, no, is our experience. So mga tugang, hingin natin kay Ina, kay Santo Niño, na magawa natin tong bata, B-A-T-A,
B. Bagong buhay. A. Anumang mangyari, magtiwala tayo sa Diyos. T. Magpakatotoo tayo. Totoo tayo makipagkapwa. Huwag tayong Tupperware at Marites. And A. No? Maging matuto tayo araw-araw o araw-aldaw. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria. If you like this video, subscribe and share. Ave Maria.